grabe, isa ito sa pinaka hinihintay ng lahat nandito ngayon kasi yun nga, nandito na tayo sa, kumbaga, sa highlight ng ating event. Yun yung makilala yung ating special guest ngayong gabi. Ayan, so but of course, bago yan, pa-comment ako dyan sa ating chat box ng I am excited. Ayan, kasi I know na lahat tayo gustong makilala, kanina pa, gigil na mapakinggan yung istorya ng taong to. Kasi isa lang din naman siya sa mga buhay na patunay na talagang natulungan ng opportunity na to. So, ayan, bumabahan ng I am excited. So, of course, yung taong tatawagin ko ay isang dating OFW sa bansang Saudi Arabia for 4 years. But right now, isa na po sa mga nagawang milyonaryo ng ating company and one of the EC Top 500, isa na rin sa mga Gold Executive Prime. Ayan, bigyan po natin ng milyong-milyong virtual clap. Ayan, si Mentor Jerlyn Itaw. All the champions Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. Cause we have our strengths and weaknesses. Ayan! Hello sa lahat. Nandito ngayon. So, kumusta kayong lahat? Grabe, sobrang dami nyo. Nasa 112 po dito. So, dito siguro, halo-halo siya. Halo-halo, parang taglamig na yun sa mga Bisaya. Diyan! Shout out sa mga Bisaya! Kaway-kaway si Empire Giselle. Hello! So, sa mga Bisda, kumusta kayong lahat? So, ayan, OFW, empleyado, estudyante, o anumang profesyon mo sa buhay ngayon. Congratulations dahil isa ka ngayon sa nanonood at nakikinig. At syempre, napakinggan ko po yung presentation kanina. Di ba, ang sabi niya lang sa dulo is, decide. Mag-decide lang po kasi tulad nyo din ako, nung na-present sa akin, nag-decide lang din ako. Bakit? Kasi gusto ko nang mabago yung sitwasyon ko sa buhay. From the nung ako high school graduate lang po at hanggang pumasok Luzon, Visayas, Mindanao hanggang nag-abroad. Sino ditong tamad mag-aral, taas ang paa? Yung pag-English at math, cutting classes na, absent na. Ay, nagpataas si Ana B. Ana B sa Nicolas nagpataas, ibig sabihin pareho po tayo. So, ayan, nakikita ko po kayo dito bago ako magsakit. Tingnan ko muna yung mga face nyo ng mga gwapo at magaganda. Ayan kay Empire Limitless. Limitless dyan. Hello po. Ayan. So, happy ako na nakilala ko kay Empire Diamond. Diamond talaga yung, Diamond Janelle. Dapat yung, nakita ko po yung poging-pogi dito, si Rico. Kayo dong, si Upline. Ayan, thank you sa pag-invite. Ayan, kay Foy. Fusion. Ay, mga Bisaya. Uy, di man maglisunog English ba? Fusion. Baka, tama ba? Patrick, ano ba yung pangalan mo? Upline. Ayan, so, ayan, kumusta kayong lahat sa mga partner natin abroad? Kumusta ang buhay dyan? So, ayan po, grabe, thank you so much. At syempre, kung ready na po kayo, ang gagawin ko lang ngayon is mang-inspired. Alam ko na napanood nyo na yung video ko or ano yung napanood nyo sa akin, pero mas iba pa rin pag ako yung nagsasalita. Okay, pa-comment na lang ako kung saang lugar ka ngayon. Para makita ko dito kung gaano kadami yung OFW, gaano kadami yung estudyante, empleyado, Pasig. Hello, Pasig. Andito ako sa Pasig. So, sino ditong mas maraming, sa estudyante ka man, empleyado ka man, Pasig, Albay Bicol, Angono, Hong Kong. Ayan, galing po kami sa Hong Kong last month. 4 days po kaming nagbakasyon dyan. Sayang, di tayo nagkita. Angono, Zamboanga del Norte, Sindangan, yes. Zamboanga del Sur ako, ayan. Caloocan, Dubai.
So, pwede ako pa-comment dito na hindi pa member. Yung guest ka lang, yung na-share lang sa'yo yung link. Yung naimbitahan ka lang, yung na-send lang kayo ng link kasi sinabi is may Zoom kami pa, pwede pa comment ng ang hindi pa member. Kahit me na lang para madali. Me. Ibig sabihin, pagka nag-comment ka ng me, hindi ka pa member. Okay. Ayan, kainta, Cebu City. So, sobrang, ayan, me. Ginaya, masunurin talaga to si Rene. Sabi din niya, me. Masunurin talaga to si Rene. Ayan, so me. Ayan, si Maria Clia Cuevas. Hello, me. Ayan. Sige guys, kasi itong pag-comment nyo ngayon is ito na yung last na comment nyo kasi magiging part na kayo sa community. Ayan, Bisaya here. Ayan. So, ayan, alam ko naman siguro na ready na kayo. Tek, apply, pa-start na lang po ako sa slide. Me. Me. Ayan! Bakit matangos ilong ko dyan? Ito talaga taga-edit, oh. Tingnan nyo yung ilong ko. Ang tangos-tangos dyan sa ang ilong ko. Ito talaga si cellphone yung si Upo. Siguro cellphone na yan. Ayan. Kailangan natin, guys, kailangan nyo mag-smile kasi Pasko na. Merry Christmas and Happy New Year. Smile. Kahit ang dami mong iniisip ngayon na problema, challenge, wag mong hayaan na yung problema at challenge is dadaig. Dapat tayo pa rin yung dadaig. Okay? So, ayan. So, I'm Jerlyn Itaw, former OFW. So, Millionaire Circle na din dito. Nahit ko po yung first million in 1 year. Then, 6-figure earner, car achiever, travel qualifier. Isipin niyo po, isi-share ko po sa inyo yung journey ko dito kung anong nangyari sa buhay ko. Okay, next po. Ang dami nyo. Ayan. Tingnan nyo naman. So, may humble beginning as an OFW. So, kung ikaw isang OFW ngayon, babae or mga lalaki ka, alam kong makarelate ka. So, sa mga hindi OFW na nandito sa Pinas ngayon, mas worthy ka kasi anytime. Pwede kang makapunta ng office anytime kasi nakapunta ako ng office nung pag-uwi ko for good. Okay, so ayan, may humble beginning as an OFW. So, nag-decide ako nag-abroad dahil nung time na Luzon, Visayas, Mindanao, akong nagtrabaho as maid, walang nangyari, walang ipon. Kaya sabi ko, subukan mo kayang mag-abroad. Baka doon ko makuha yung pangarap ko. So, doon, nag-abroad ako, umabot ako ng 4 years. Isipin niyo po guys, nung paglipad ko sa ibang bansa, sobrang takot ko kasi lalo na yung English ko, mabilang lang. Lalo na, alam ko naman yung pupuntahan is ang salita Arabic at saka English. So doon pa lang natakot na ako, paano na lang ang English ko, yes or no lang. So yung time na yon, sabi nga nila, kailangan mong maging malakas ang loob. Kaya nung time na dumating ako sa abroad, yung pagdating mo pa lang na wala pang 1 buwan na gusto mo nang umuwi, sino ditong relate? Na yung habang nagpapatulog ka ng bata ng amo, pero naalala mo yung anak mo. Habang nagpapatulog ka ng ng alaga mo, tapos tumutulo yung luha mo. Sino ditong relate? So yun yung naranasan ko na sabi, pagdating sa abroad, nagsisi ako, bakit abroad? Bakit andito ako? Kasi hindi siya si Manila, Mindanao na pwede kang umuwi, di ba? Na pwede kang umuwi pag ayaw mo na. Pag ibang bansa, putik lang yan. Bahala na to. So yun yung time na umabot ako ng 4 years, trabaho. So after nung time na nakilala ko po yung opportunity, tulad mo rin na share lang din sa akin. Tulad mo rin, naghaw lang din ako, nagtanong lang din ako, naimbitahan lang din ako. Pero nung time na yon, nung unang nag-imbita sa akin, sabi ko sa sarili ko, may sahod naman ako. Sabi ko, kontento naman ako sa sahod ko, okay na ako. Pero mali pala yun, parang nilunok ko pala yung sinabi ko. Kaya nung time na naintindihan ko po yung business, sabi ko, walang mawawala kung hindi ko susubukan. Walang mawawala kung magtiwala ako sa tao. Walang mawawala kung magtiwala ako sa tao na kahit stranger lang. Kasi bakit? Sinong relate? Na yung tao na kilala mo stranger, pero ang pag-uusapan about pangarap,
about income, about goals, di ba? Pag nag-uusap naman yung pamilya natin, wala namang pag-uusapan about pangarap natin. Tama? Kaya ang pinaka-importante ngayon, maging thankful ka sa mga taong nagdala sa'yo dito. Yung parang yung taong nakilala mo, stranger, tandaan mo yan kasi sasamahan mo lang siya kung anong buhay niya ngayon. Kung ang sinamahan mo, wala pang resulta, sabay kayong magka-resulta. Diba? Kaya nung time na na-share sa akin ng opportunity, guys, after 11 months, slide ako, after 11 months, nakauwi po ako for good. Ayan, tingnan niyo po. Nakauwi po ako for good. Yan po yung taong nag-share sa akin sa opportunity. At syempre, isipin niyo po, guys, 11 months ko ginawa yung part-time. Habang nasa abroad, 5 yung alaga ko, all around ako, naglilinis, nagluluto, kasi isa lang po ako sa bahay. Pero nung time na yon, hindi ko nirason na busy ako. Kasi bakit? Matagal na akong busy na walang nangyayari sa buhay. Ikaw, ilang taon ka na bang busy ngayon na andyan ka pa rin? Ilang taon ka na bang busy ngayon na ganun pa rin yung buhay mo? Kailan mo tapusin, kailan mo tuldukan yung ganyan? Diba? So ngayon, after 11 months na nakapag-for good ako, syempre, tinarbaho ko, winort out ko, tapos yung parang part-time 2 to 3 hours per day. Pa-next ako. After 11 months, umuwi ako at nag-cheque ako ng 303,000. Isipin niyo po guys, 303,000 yung na-checker. Umabot yan ng 330. Pero guys, take note, 2018 pa po yan. 2018 pa po yan. At iba yung kitaan ngayon. Sobrang laki. Ang 300 pwedeng kitain isang buwan. Diba? Ang 200 pwede kitain ng isang buwan. Pero yung income ko last 2018, nung pag-uwi ko na ginawa ko part-time, sobrang layo ng kitaan kaysa sa ngayon. Kaya yung mga baguhan ngayon, sobrang swerte. Yung mga baguhan na member, bagong attend lang, sobrang swerte nyo. Kasi bakit napasok kayo sa malaking kitaan? So, isipin, marami ng check-in na nangyari. Then, syempre, nung time na, alam mo ba yung 303,000 na yan? Sobrang daming kwento. Sobrang daming challenge. Ang daming nangyari. Tapos, alam mo ba, nung umuwi ako sa 4 years sa pagtatrabaho ko, ang dala ko lang sahod isang buwan. Saan makakarating yung isang buwan ko na sahod? Manila pa lang, hindi na makarating sa Mindanao. So, buti na lang, di ba sabi ng speaker kanina, mag-decide ka. Kaya buti na lang nag-decide ako. Kasi bakit? Kung hindi ako nag-decide, baka andyan ako ngayon sa OFW. Diba? Kaya yan yung tingnan nyo. Kung nagawa ko, walang imposible, kayang-kaya mo gawin. Magtiwala ka lang sa team, sa community at sa sarili mo. Okay? So next po. At syempre, ito yung pinaka-maganda kasi syempre, after 1 year na nag-full-time ako, na-hit ko po yung first million sa Empowered Consumerism at na-awardan po tayo sa Philippine Arena. Isipin mo, yung dating OFW, yung dating hindi naman nakatanggap ng award, yung dating kahit garland, ang natanggap ko lang na garland nung nag-high school, nung nag-graduate ako, is yung garland lang pang congratulations. Di ba may garland yun? Pag 4th year ka, sabitan ka ng garland, hindi ko alam kung anong pangalan nun, anong pangalan, sino nakaalala, na may garland na isasabit, yan lang po yung natanggap kong garland kasi, syempre, hindi naman talaga ako makatanggap kasi syempre, hindi, sakto lang yung talino natin eh. Sakto lang yung talino ko. So syempre, ang ginawa ko nung time na yon, buti na lang, dito pala ako magkaka-award, dito pala ako ma-awardan. Isipin nyo po guys, ito yung pinaka-importante kasi first time kong umakyat sa Philippine Arena at first time kong pumunta sa Philippine Arena at na-awardan pa ako ng ganyan. So isipin mo, sabi ko, buti na lang nag-try ako, buti na lang sumubok ako. Kasi ang pinaka-importante ngayon guys, kailangan mo lang sumubok. Kasi hindi ako naniniwala na hindi mo kaya. Huwag ka, pagkatiwalaan mo lang yung sarili mo kasi pag once maniniwala ka sa sarili mo, kayang-kaya mong gawin. Kasi yan, sabi ko nga sa sarili ko, yung time na maraming negative, maraming ayaw,
Sinong relate dito na ang family ayaw? Sinong relate dito asawa pinipigilan? Sinong relate dito na galit yung asawa pag nag-join ka? Sino dito ang gustong-gusto mo pero yung asawa mo galit? So relate ako dyan. So dyan ako galing. Pero sabi ko, bakit ako makikinig sa asawa ko? Ako yung naghanap buhay. Ako yung naghanap buhay sa abroad, nagtiis, nagtiyaga. Ako yung nakakita sa opportunity. Di ba? So kailangan nyo may sariling desisyon. Mag-decide kayo. Huwag kayong makinig sa desisyon ng ibang tao. Okay lang naman makinig ka sa desisyon ng ibang tao kung nakita mong successful na yung tao na yun. Pero yung taong pinakinggan mo or wala namang nangyari sa buhay, bakit ka makikinig doon? Dito ka makinig sa mga tao na may mga result. Dito ka makinig sa mga tao may resulta. Kasi bakit? Ang pag-uusapan ko, paano mo abutin yung pangarap mo sa buhay? OFW ka man ngayon, estudyante ka man, empleyado, anong work mo ngayon? Kailangan mo itong gawin kasi OFW hindi habang buhay. Hindi tayo habang buhay malakas na pwedeng magtrabaho. Hindi ka habang buhay empleyado. Tama? Kaya yun yung pinaka-important. At syempre, nung after na nahit ko po yung MC, next po, dito ko na naranasan yung travel. Dito ko na naranasan yung dating OFW na may time freedom financial. At syempre, Palawan, Boracay, binabalik-balik ko na yan. Yan yung tawag na meron kang freedom. Sino ditong gustong magkaroon ng time freedom na yung hawak niyan? Sabi ni Ginaline, I love travel. Yes, sobrang sarap ng mag-travel na yung mag-abroad, yung umalis ka ng bansa or sasakay ka ng eroplano na hindi ka susunduin ng amo mo. Yan. Yung mga ngayon, attraction yan. I-attract mo lang kalahat. Kayang-kaya mong gawin. Okay, next po. At syempre, nakapunta din po ako dito ng Hong Kong. Hong Kong last 2019 po yan. Kung nakita nyo. Tapos, syempre, nakapunta po ako ng Palawan, Puerto Princesa. At syempre, nakadalawang beses na po ako dito nag-yacht party. Yate, isipin mo. Diyan kami nag-party sa yate na hindi ko naman siya in-expect kasi ang yate, alam natin yung gagawin mga successful na tao eh. Tama? Kaya last month, nagpunta po kami ng Hong Kong at Macau. At syempre isipin mo, sobrang sarap kasi kung may magtanong, tagas anong OFW ka dito? No, hindi, tourist po kami. O, di ba? Sobrang sarap na hindi isabot mo, yes, OFW po ako. Di ba? Sobrang sarap kasi isipin niyo po, isang punta, 2 country ang pinuntahan namin. Kaya sobrang nung pumunta ako sa Hong Kong, sa taga Hong Kong dyan, nung pumunta kami sa Central, grabe, yung Central parang puro na Pilipino. Nakaupo na lang, yung parang dyan sila nagdi-day off, yung parang sinakop na ng OFW ang buong Central. Grabe, sobrang daming Pilipino doon. So, sobrang sobrang sarap. Yung may time freedom ka. Kung ikaw ngayon, ilang taon ka nagtatrabaho, kung ilang taon ka na nag-OFW, kailan mo pa planong magkaroon ng meron kang time freedom? Time freedom sa family. Spend time sa family. Tandaan mo, ang buhay natin isa lang, walang reservation. Kaya habang malakas ka pa, habang kaya pa, sikapin mo kasi ang ginawa ko lang talaga is decide. Okay, next po. At syempre, ito yung pinaka-importante kasi ito yung nangyari na dating OFW na hindi naman ako nangarap natin ng sasakyan nung time nung hindi ko ito nakilala. Pero nung nakilala ko itong opportunity, dito nilakihan yung pangarap ko. Dito binigay yung pangarap na sabi ko, nagawa ko. Kaya ko pala. Akala ko hindi ko kaya kasi sa buhay ngayon, guys, kasi dati, kontento na akong sumakay ng motor, bus, jeep. So ano yung mga yung parang nakasanayan mo na. So dito, sobra lang sarap ng pakiramdam kasi syempre ayaw mo ba na sa buong pamilya mo, ikaw yung magkaroon ng sasakyan. Sa magkapatid mo na meron kang kapatid ngayon na ikaw yung may ganyan. Nakaka-proud yun, di ba? Kung ikaw ngayon magulang, kung ikaw ngayon may anak, kung ikaw ngayon dalaga or ano ka ngayon, ang gagawin mo, sabi ko nga sa'yo, kung nakita mo tong opportunity, kung andyan ka na sa community ngayon, wala kang ibang gagawin. Kung member ka na, i-work out, hatawin, mag-VIP account
ka. Kasi yan yung sagot sa pinakagusto mo talaga. Kasi bakit? Yung sasakyan na yan, nung nilabas, yung parang hindi ako makatulog kasi sabi ko may sasakyan na pala. Yung parang masabi mo may susi na hindi mo na kaya. Sige, tuloy-tuloy po tayo. Okay, so ayan, pasensya na. Nagulat ako na wala. Okay, okay. Sa sobrang lakas ng energy natin, nawala yung signal natin. So naririnig ako, Coach, upline? Clear ako? Yes, Ap. Okay, so ngayon, so syempre, sa buhay ngayon guys, kailangan mo lang talagang subukan. Sabi nga nila, kung gusto mo nang may pagbabago sa buhay, kailangan magsimula sa'yo. Kailangan magsimula yung desisyon sa'yo. Kaya sabi ko nga kanina, wag kang sumunod sa desisyon ng ibang tao. Kung ang iba hindi naging successful, wag mo silang gayahin kasi sila yun eh. Iba ka. O, di ba? Kaya ang sarap ng pakiramdam kasi syempre di pa ko din nabili yung bahay ko, dalawa na sa province, na dating nagre-rent lang. So dito ko nabili yung gusto ko, dito ako nakapag-travel, dito ko na naramdaman yung hindi mo na kailangan umalis ng bansa para kumita ng pera. Tama? Okay, next po. Ito yung last na ano ko sa'yo, last na slide na ayan, ang tagumpay ay maproseso. Ang importante, huwag kang sumuko. Okay, paalis ako ng slide, Coach. Okay, so syempre, yung iba kasi gusto agad tagumpay. Yung iba kasi agad-agad success. Ayaw nila yung nahirapan ng konti, bumigay na. Kaya yung nakita nyo na result ko, yung nakita nyo is syempre nagsimula lang talaga yun sa isang decision. At syempre, ito yung pinaka-importante. Kung andito ka na sa community ngayon, kung andyan ka na sa mentor mo ngayon, ang gagawin mo lang talaga, ituloy-tuloy mo lang talaga yung laban. Kasi bakit? Kung once na ituloy mo talaga yung laban, tapos member ka na, trust the process. Okay? Trust the process kasi once na yan yung gagawin mo, ang pinaka-importante ngayon, ang labanan ngayon, kahit busy ka, kahit maraming nangyari, marami kang pinagdadaanan, wala kang ibang gawin, tuloy-tuloy mo lang talaga. Kasi bakit? Marami ditong nahihirapan, maraming problema, challenge, bumigay, nag-stop. Anong next? So ang nangyari doon, walang nangyari. Kaya ang marami dito, kaya halos naging successful, ang ginawa lang naman nila is tuloy lang. Baliw naman siguro yung tao kung wala kang pinagdadaanan sa buhay. Sino ditong walang pinagdadaanan? Sige nga, i-comment mo nga kung wala kang pinagdaanan or challenge na nangyari sa buhay mo. So baliw ang tao na walang challenge. So syempre, yung challenge na ibibigay sa inyo is yan po yung isa sa magdadala na bakit kailangan mong i-work out ang business. Okay? So, syempre, yan po yung pinaka-the best ngayon kasi kung busy ka ngayon sa abroad, marami kang ginagawa, huwag mong irason yan. Kasi, alisin mo yung rason. Kasi pag once na alisin mo yung rason, isingit mo yung gagawin mo talaga yung business. Kasi pag once, yan ang gagawin nyo. Tulad din sa akin, nung nasa abroad ako dati, wala eh. Kahit maraming negative pamilya ko, pero tuloy-tuloy ko po yung laban ko. Okay? Kung andito ka na, member ka na, 1 month ka na, 2 months, 3 months, kung ilang taon o ilang years ka na dito, magstay ka, kung ano yung sinabi ng upline mo, yes, upline ka lang talaga kasi yung upline mo na yan is yan yung isa sa makakatulong sa'yo. Okay? Yan po yung isa sa makakatulong sa'yo. At take note,
Sino ditong member na hindi pa nakapag-VIP account? Okay? Yung mga hindi pa nakapag-VIP account, di ba gusto nyo is gusto nyo yung kitaan na malaki? Yan kasi yung isa sa pinakasagot. Kaya huwag kang matakot mag-invest, huwag kang matakot maglabas ng pera. Ang kakatakutan mo na paulit-ulit ang taon na walang nangyayari sa buhay. Ayan, si Rindrin, Hanis, si Rindrin, mi. Siya daw hindi. Rindrin. So yan yung pinaka-importante ngayon ang labanan. Yung mga tao na nasa hub ngayon, yung mga mentor nyo na nasa hub ngayon, nasa condo ngayon. Wala. Ang ginawa ko lang naman talaga dati, guys, yes lang ako ng yes. At ginagawa ko yung business kahit may problema. Masaya lang. Diba? Masaya lang. Happy lang. Bahala na si God. So si God na ang bahala. So yun yung pinaka-importante kasi syempre sa buhay ngayon, kailangan nating maging wais. Kasi ito message ko sa mga OFW nating partner. Nandito ka na. Sinimulan mo na. Huwag kang papayag na yung parang masabi mo, ay parang mahirap man. Ayoko yung parang ganon. Anong mas mahirap? Yung uuwi ka sa abroad na walang dalang pera? Or uuwi ka sa abroad na ganon pa rin yung buhay mo? Yung sakripisyo mo sa abroad na sobrang tagal wala pa rin nangyayari. Diba? Wala kang ibang gagawin. I-push mo yung sarili mo, galingan mo. Hanapin mo kung saan ka kinikilig. Okay? Hanapin mo kung saan ka kinikilig araw-araw. Hindi ko sinabing kikiligin ka sa jowa mo, ha? Okay? Hindi ko sinabi na magjowa ka para kikiligin ka. Hindi. Ang ibig sabihin ko doon, hanapin mo sa sarili mo kung saan ka na-i-excite araw-araw. Okay? Kung saan ka na-i-excite kasi doon ka kukuha ng lakas. Okay? Sa mga hindi pa member dito, sa mga andito pa lang guests ngayon, ang kailangan mo na gets kita na wala ka pang 19 or 18, wala ka pang hawak na cash ngayon. Nung nagsimula po ako, yan, sa AC lang daw siya kinikilig. Very good, Carlo. So, ang gagawin mo ngayon, naintindihan mo na yung business, na-explain na sa'yo. Pagkatapos nito, balikan mo agad yung nagpasok sa'yo dito at sabihin mo na gagawan mo siya ng paraan. Kasi bakit? Once nagagawan mo siya ng paraan, kung alisin mo yung rason na wala ka, at ang ipalit mo is paraan, congratulations. Huwag mong irason na wala ka. Kasi bakit? Matagal na yung wala. Ilang taon na yung wala. Kailangan nating tapusin. Kailangan nating tuldukan. Tapusin na yan yung pagkawala. Ang kailangan mo, gawan mo siya ng paraan. Kasi bakit? Halos dito sila apply na dito. Wala din naman yung pera na nagsimula. Gumawa lang din naman yan ng paraan. Halos dito, hindi ko alam kung anong ginawa mo ng paraan. Kaya kung ikaw ngayon na nandito na gumagawa ka ng paraan, congratulations, kasi dyan po ako galing. Ako proud ako na sabihin sa inyo na inutang ko po yung membership ko dito. So, kasi gusto ko pagod na ako Yes, 31 account. Yan yung pinakamaganda kung gusto mo talaga na business at malaking kitaan. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, mag-31 account ka kasi yung 31 account na bibitawan mo, guys, hanggang magkaapo ka sa tuhod, yung account mo andyan pa rin. Hanggang puputi yung buhok mo, yung account andyan pa rin. O sige nga, try kang magpadala ng 200,000, 300,000 sa Pinas. Ibili mo ng lupa. Yung lupa na yon, after ilang taon pa bago mabawi. Di ba ako, FW, nagbinta ako ng baka para di ba? Ang galing naman ni Sis Jeline, bininta yung baka. Bili ka na lang ng 10, 31 din ng baka. Di ba? Ilang ang baka bininta mo, sis? Isa. Pag once na maging double, triple yon, 31 na baka na bibili, isa lang. Ay sis, magiging 31 na baka na yan, sis. Hindi na sila makatugway ato, sis. Maglisod na sila gupon sa baka ni mo, sis. Kasi 31 ka baka, unsaon mo na. Hala, nabuing na. Basig ang gupuron, sis, nagtugway na sa baka. Kasi yung baka mo, 31. Kaya so yung ganong desisyon, wala Kasi ako nung time na ako habang nasa aba, ang ginawa ko, nag-advance ako sa amo.
Ito ha, bigyan ko kayo ng idea ba paano ako naka 31 account. Gusto niyo bang malaman sa mga OFW? Ang ginawa ko nung time na yun, di ba 11 months na lang ako uuwi. So, hindi lang to sharing. May tips pa kayo, may plus pa. Malakas lang talaga yung apply mo si Rico, i-apply ni Rico kayo din. So, ito yung tips ko. Yung time na yon na nakapag-start ako, na-explain sa akin yung VIP account. Wala akong hawak na pera eh. Wala akong hawak, isa na kukuha. Unang paraan na ginawa ko. Nangutang ako sa pamilya ko, hindi pinautang. Nangutang ako sa 5-6, hindi pala pwede sa 5-6 kasi araw-araw ka pala pwede magbayad. Last option na ginawa ko is yung nag-advance ako sa amo ko, nagdrama ako sa amo ko, sinabi kong may bagyo, kahit ano na lang rason ang ginawa ko, basta pa, ang goal ko lang is makuha ko po yung 31 branch. So, ibig sabihin, yung nagtratrabaho ako sa 11 months sa abroad, guys, wala na akong sahod nun. In advance ko, nagdrama ako, pinalabasan ko ng luha. Kabala mga sa mga Bisaya, ng mga wais man, mga artista, ng mga Bisaya, no? Unsa man, di rin ninyo gamiton. Oo, di rin ninyo gamiton, na unsa naman na, bis actress man ang Bisaya. Kaya kung ikaw Bisaya, ang Tagalog pod, mga bis actress pod, actress, ano say? So, alam mo naman yung panahon ngayon, kailangan nung maging wais. Alam mo ba ang ginawa ko nung time na yon? Ang iba kasi ang rason ito, ay mentor, paano ako makapag-advance? Kung i-advance ko po yung sahod ko, paano po yung pamilya ko? Okay, di ba? Paano yung asawa ko hindi na makabili ng red horse? Di ba? Paano yung asawa ko yung tanduay? Yan doon yung tanduay sa province niya, bili mentor. Bili makahubog-hubog. Tapos yung anak ko, may ano pa, may bayaran sa balahay. Di ba? Ganun yung mga rason. Di ba? So yan yung time na sabi ko sa asawa ko, ito sinabi ko. Hindi ako makapagpadala ng 10 months. Yung amo ko andon sa pangalawang asawa, 10 months pa uuwi. Wala silang nagawa doon. Alangan naman sila pupunta sila na Saudi. Di ba? Sinabi ko, hindi ako makapadala ng 10 months kasi yung amo ko andon sa pangalawang asawa, 10 months pa uuwi. O, di ba? Gaano ka bright, di ba? Kung walang talino sa pag-aaral, pero dito sa negosyo, sa sobrahan sa ka-bright. Di ba? So, yun yung time na ginawa ko, guys. Sabi ko sa sarili ko, sabi ng asawa, sabi ko, tuba na lang. O, tuba na lang. Pilaman ang ano sa tuba. Pag 50 ang tuba, okay lang. So, sabi ko sa sarili ko, nung time na hindi ako nag-upload, nung time na 1,000, 2,000 lang yung pera, pwede naman makapalingki, makapalit na bugas, tapos lupoy na isda, tapos bulad lupoy. O, di ba? Puro lupoy. Kaya ang murag lupoy. Di ba? Kaya yan yung time na 500 nga. O, punta ka sa palengke, may 500 pesos ka. Kasi yan naman. May bigas ka ng 5 kilo, may lupoy ka na, tapos may isdang lata, yung nawala na yung ulo kasi mas mura. Sinong relate? Di ba? Yung, naalala ko yung tatay ko dati, pag pupunta ng palengke, alam niyo ba yung binibili niyang tuyo is yung walang mga ulo. Kasi ano yung tawag doon sa Bisaya? Anong tawag doon sa Bisaya? Yung tungkol na yung ulo pa sa tapos yung isda, ang mga tinae, yung mga laman loob, lumabas na. Imura daw yun. O diba, wais. Kaya sabi ko, tawilis, tabako, dubok. Tapos nung time na yun, guys, sabi ko nung time na sabi ko, 2,000, 1,000, 2,000, pwede naman tayong mabuhay sa province. Bakit ngayon nasa abroad ako, 5,000, 10,000 kulang, 15,000 kulang. O diba, doon ko na-realize na hindi pwede to. Kailangan kong maging wise. Kaya 10 months, guys, hindi po ako nagpadala. Yung pang 11 months ko, yan po yung nadala kong sahod. Pero, ito tanong ko, worth it ba yung desisyon na ginawa ko? Sulit ba yung desisyon na ginawa ko? Di ba sulit?
Di ba, sulit? Kaya sabi nga ng asawa ko, buti na lang pala, hindi ka nakinig sa akin. O, di ba? Buti na lang pala, nag-decide ka. Kasi kung hindi ako nag-decide, nga kaming lahat. Okay? Yan, napataas na. Okay. So, yun yung ginawa ko. Naghagol ng sinasasabi, Bisaya, Tagalog na. Yung iba siguro sinabi na, okay, ano yung sinabi ni Apjeli na lupoy? Ano yung naputol ang ulo? O, di ba? Dubok daw yun. So, yan lang naman, guys. Thank you so much. Alam ko maraming na-inspired. Alam ko marami dito si Anabi talaga. Kanina pa ako tingin ng tingin, tawa ng tawa eh. Tawa ng tawa sa ulog na putol eh. So maraming, alam ko yung ang iba dito, kahit may iniisip, napatawa na lang. Guys, kailangan yung tumawa, smile lang. Ganyan dapat mabirik o impay na birik, tawa lang, smile lang. Ganun lang, kahit maraming iniisip. Talunin niyo po yung problema. O, si Foysion, ano naman to si Foysion, yung mga salita. Yung mga pangalan niyo, ayusin niyo kasi ang hirap i-spelling. Foysion, lani, ano ba yan? So, di ba, enjoy lang natin yung buhay guys. Hindi pa yan magkakilala, pero, di ba, ramdam natin, family tayo. Ganyan lang, family tayo. Mas maramdaman na pa yung family dito sa community, kaya sa totoo nating pamilya. Agree? Kasi ang pamilya natin mukhang pera lang gusto. Gagalit pa kung maliit pa yung padala mo. Di ba? Kaya alam ko sa mga hindi nakarelate, pero kung ikaw ngayon nandito ka sa Pinas, i-push mo yung sarili mo kasi huwag kang napayag na sobrang tagal ng pagiging empleyado dito sa Pinas. Maliit lang sahod diri dong, diligid masakto sa bugas. Diyos ko, ang bugas karon pila na ang kilo. Kanibito atong presidente nung tumakbo. Tag 20 na lang yung kilo sa bigas. Putik, wala na, nag-60 na. Kaya kailangan natin kumita ng malaki. Diba? So maraming mga promise na hindi natutupad. So ang gagawin natin, kahit tag 50, 60 yung kilo, kaya natin bilhin. Okay? So yun lang naman siguro, napahaba yata ako. So, Upline Rico, thank you so much. Sa lahat na nandito ngayon, dinurado, 60. Dati, magkano, ang kinain lang kasi namin dati, mais lang kasi yun. Kaya, dito natin maranasan yung humay. Okay? So, thank you so much. I hope na na-inspired kayo. So, kung nagawa ko, kayang-kaya nyo din gawin. Magtiwala kayo sa sarili nyo bago kayo magtiwala sa mentor mo. Dapat alam mo sa sarili mo na nakikita mo na talaga na kayang-kaya mo maging successful at dito mo babaguhin yung sitwasyon mo sa buhay. So, yan lang naman po. God bless sa lahat. Maraming salamat. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. Alright! So, thank you so much, Mentor Jerlyn. So, grabe. Kitang-kita ko nga halos lahat nandito. Tawang-tawa sa mga storya po ninyo. Lalo na po dito sa aming hub. So, halos lahat po talaga tumawa po sa story ninyo, but the same time, na-inspire sa istorya po ninyo habang nasa abroad. Okay, so by the way, Mentor, meron lang po kaming questions na inihanda para sa inyo, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFWs na nasa abroad. So, ito po yung first question app. Okay? Go. Sige. So, yung first question po is, nung nasa abroad pa po kayo, paano niyo po na-manage na gawin yung negosyo? Yan. So, nung nasa abroad ako, nagising na sila. Ang ingay-ingay ko pala. Nandito ako sa kabilang hub. Okay, so anong tawag? Ang ginawa ko lang nung time na yon, kasi wala kasing ibang sa time natin, tayo mismo eh. Okay, so ang ginawa ko nung time na yon, paano ko na-manage yung time ko? Yung pag wala yung amo ko, pag umaalis yung amo ko, tapos start habang nagluluto ako, dala ko yung cellphone ko. Yung parang, ang nangyari sa akin kasi dati apply is, pag once na hawak ko po yung phone ko, negosyo to, kikita ako dito. So, yun yung mindset ko. At nilagay ko sa utak ko na ginawa kong part-time yung trabaho ko sa abroad kasi kahit gaano ko siya galingan, ganun pa rin naman ang sahod ko. So, ang ginawa ko sa isip ko is ginawa kong full-time. Sa isip ko ginawa kong full-time sa isip ko yung negosyo. Okay, yun yung nangyari sa akin. Kaya 2 to 3 hours,
before ako matulog, maglaan ako ng 1 hour, mag-add. Pagising ko, kailangan may advance akong 1 oras para mag-accept, para mag-hi, mag-good morning. So, bawat oras, ako yung naglalagay ng bawat. Halimbawa, magising ako ng 4 a.m. kasi may school. Magigising ako niyan, apply is 3 a.m. Kasi bakit? May 1 hour akong ibibigay sa business ko. Okay, may 1 hour ako. So, pag alas 4, asikaso na. So, aalis na naman yung amo ko. So, pag alis ng amo ko, ang gagawin ko, hindi mo na ako magtatrabaho. Lahat, cellphone ako, dot-dot. Pag malapit na naman silang umuwi, doon na naman ako magtatrabaho. So, sila lang yung niloloko ko, yung mga amo ko. Ganon yung madaling salita. Hindi ako, ganon ang ginawa ko. Discarte lang talaga. Kung gusto mo talagang habang andyan ka is magka-resulta ka. At ang dati, hindi ako papayag na wala akong direct monthly. Kailangan may direct ako. O, yan po. Grabe. So, thank you so much, Mentor Jerlyn. So, ano lang, time management lang po. Tama? Okay. So, ayan. So, yun. Actually, meron pa pong second and last last question na po. Ito po, last message nyo po sa lahat na andito ngayon, regardless of background. So parang general message na lang for advice po ninyo mga sa lahat na andito, mga nagdadalawang isip pa. So yun lang po, Mentor. Ayan. So siguro ang unang message ko is sa mga ano na lang, na hindi pa member. Opo. Okay. So kung ikaw ngayon hindi pa member at naintindihan mo from the start hanggang na-expired ka sa akin, tumawa ka sa akin kahit hindi ka relate, kung hindi ka man OFW, kung ano yung profession mo, dito lahat, hindi lang siya about OFW, pangkalahatan talaga siya eh. Kung ikaw ngayon, kung gigil ka, kung gusto mo din na ganitong buhay, kung gusto mo din na hindi ka na magtagal as empleyado or estudyante ka na habang nag-aaral ka na pwede kang kumita ng malaki, dito simulan mo. Magsimula ka dito kasi tulad din namin, nag-decide kami, sumubok kami, kailangan mong sumubok. Kailangan mong mag-decide. Kasi kung pagod ka na sa sitwasyon mo ngayon, kailangan mo tong gawin. Kasi wala eh. Walang naging successful sa pagiging empleyado. Nasa negosyo ang lahat. Walang naging successful sa OFW. Tama? Kaya dito na po sa business. Tama? Kaya ang gagawin mo is gawan mo lang talaga ng paraan. Pagkatapos ngayon, kausapin mo agad ang client mo, mag-isip ka agad kung anong pwedeng ibinta. Ibinta mo ba yung brief mo na boy butas? Kung may bibili, pwede. So mag-isip ka kung ano yung mabinta mo, kung ano yung pwede mong utangin. Kasi bakit uutang ka, isa business mo naman napunta. Tama? Kaya yun yung gagawin, mag-decide, huwag na magdalawang isip kasi tao kaming kaharap mo. So tao kami na nagsasalita ngayon na mang-inspired sa'yo. Kaya ang gagawin mo lang talaga, mag-decide ka lang. Kasi andito yung team, andito yung community, i-guide ka 100%. Okay? At sa mga partner natin abroad, na mga member na ilang buwan ngayon, basta sinabi ko na kanina, tuloy-tuloy nyo lang yung laban. Kasi hindi ka habang buhay OFW. Ang sarap magstay sa Pinas, ang sarap na makasama mo yung family mo, lalo na ngayon Pasko. Ilang Pasko na ba na wala ka na hindi mo kasama yung family mo? Ilang Pasko na ba na hanggang video call ka lang? Ayaw mo ba ng next Pasko is makauwi ka na at makasama mo na yung family mo? At syempre, ito yung pinaka-importante. Kung ikaw ngayon member na hindi ka pa nakapag-VIP account, push mo yung sarili, gawan mo siya ng paraan kasi yan yung pinaka-susi talaga ngayon. Kaya yan lang naman, alam kong kayang-kaya mong gawin, magtiwala ka lang sa sarili mo. Yan lang po. Alright, so grabe, punong-puno, siksik yung mga nalaman namin about po sa kwento po ninyo, sa success journey po ninyo dito sa ating community. So yun nga, again, we are family here, so tulungan po tayo. Ayan, so thank you so much, Mentor Jerlyn, sa napakalupit na pag-share po ninyo sa amin. So guys, bain po natin ng pasasalamat si Mentor Jerlyn. Ayan, so magpasalamat po tayo sa ating chat box. Ayan, so of course, with that, we would like to present to you in behalf of the whole AIMFAR Alliance community. Ayan, so this certificate of, ayan, let's wait.
Wow, graduation ko na naman. Oo, may garland po kayo. May garland ako ah. Okay, so this certificate of appreciation from Infar Alliance Worldwide reads, ayan, this certificate is presented to Mentor Jerlyn Itaw for imparting her life and easy journey that serves as an inspiration to all aspiring dreamers how to hit their desired goals that will lead to success. Given the 6th day of October 2023, signed Infar Alliance founder, Mentor Nino Brian Vive. So, thank you so much once again, Mentor Thank you. Jerlyn. Thank you so much, guys. Ayan. And of course, we also would like to take this opportunity na magpa-picture po sa inyo together with our speakers and sa lahat po ng mga nandito sa aming community. Ayan. So guys, paki-open po ng ating mga cameras. So this is a once in a lifetime chance. Ayan, na makasama si Mentor Jerlyn sa ating event. Ayan. Ready na. Sige pa. Ready! Katawa. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Sa page 1 naman po. Smile. 1, 2, 3, smile. Page 2. Smile. With the heart po. Page 4. And page 5. Back to you, host. Alright, so thank Thank you so you. much everyone and congratulations most especially sa mga qualifiers po natin na nakapasok ngayon. So gusto ko din i-congratulate yung mga speakers natin kanina from Coach Laarni, kay Coach Giselle sa ating napakalupit na marketing plan presenter, kay Coach Ana, and most especially to Mentor Jerlyn Ita once again. In behalf of the whole Infar Alliance community, thank you so much po. Alright, but of course, I would like to invite as well, ayan, sa ating mga upcoming events dito sa ating community, ayan.